Oho. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representatives, represented by the prosecutors, kayo yung Opo. kayo yung litigant. Opo. Ngayon, Sila yung ang taga-usig. korte, sa regular na korte, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte, sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo. So, ang dependent Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024? Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rules sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh. May 3 nang anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending yung 3, tsaka yung pang-4 lang. Inupuan ninyo yung 3, bakit? Ikakatwiran nila. Hindi naman namin, yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate eh. Immediately. Tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't hindi nyo ni-refer? Samantalang... sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Kayo binayolate niyo yung rule nyo eh. Pagkatas kayo pipilitin nyo kami, forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo nagmadali. Sa lalong madaling panahon daw po, forthwith eh. Yung immediately, ano ibig sabihin? Hindi sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun eh. May katwira, sabi nyo, nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, 3 dyan ang ipinail noong December. May panahon pa eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin ni-repair. Bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, doon pa naman doon sa closing hours na,
patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit doon yung... Kaya parang parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin nung outgoing Senate. Kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala pa kanya, i-attest ninyo kung wala kayong paglabag sa one-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. 2024, 3. Hindi naman namin ginalaw, kaya klasipikado na wala pang naipile. Hindi, salita mo lang yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Nananadya ka Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one, Sen, nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo Kasi akala niya, di ba, nung tinanggap sa... sasabihin niya, ang pagsimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. Sa Committee on Justice. Ang tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila para i-consolidate daw po yung complaints Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Kasi sabi nila, judicial notice. Na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General to immediately refer it to the office of the Speaker. Ang tanong, 3 yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-refer? At Ang tatanong ngayon ang Senado, kaya nga, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo, ngayon kami pagmamadaliin mo. Sa 3 bang yun, may mga endorser din, Congressman? Kasi parang... Meron! Lahat pala, Kompleto yun, may verified. nag-endorse. Merong endorser. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kasi po, wala pong nag-endorse, kaya hindi namin ni-repair. Yung isa po, hindi verified, kaya hindi po namin Yung isa po, walang kakwenta-kwenta talaga, kaya hindi namin ni-repair. There should be an adequate explanation kung bakit Section 3 yun ang aming rules. Alam mo yun To immediately refer. Bakit kayo pinamamadali nyo kami, pero yung word na immediately sa inyo, nung tinanggap nila mula sa SecGen, hindi nyo pinansin. Ganun pala. Yung word na immediately, dinedman mo, pero kami, pinagmamadali mo kami. Bakit? So makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, i-attest ninyo. Ibig sabihin, balikan ninyo yung pangyayari. Hindi ba? Paano po yun? Kasi sabi nila, hindi namin tatanggapin yung yung pagbabalik. Hindi nasa sa inyo yun. Huwag nyo tanggapin. Anong problema doon? Di ano yun? Parang anong mangyari? Deadlock ba? Considered ba yun as a deadlock ang usapin? Kasi hindi gagalaw. Kaya deadlock, wala tayong magagawa. You have to obey. You have to obey. Kung anong pinagagawa sa iyo, sabi, attest ninyo. Sabi nila, there is a presumption of regularity. Yung presumption na yun is disputable. Okay. Kasi presumption nga. Presumption lang But it can be overcome by better argument. Halimbawa, yun bakit hindi mo ipaliwanag? Bakit yung unang 3 na may taong... May pagkakataon pa, mahaba panahon. Mahaba pa December, lalo na yung December 2. Magkasunod, December 4. O isa man doon, dapat ni-repair mo na Iniiwasan nyo ba na ma-repair sa Justice Committee sapagkat doon pagtatalunan yung merito kung talagang may substance. Ayaw ba ninyo? Pagtatalunan ng mga miyembro ng Justice Committee. Kasi nung panahon na yon, nung December na yon, member pa ba ako ng Justice Committee o wala na ako? Member pa. Member pa kayo, Wag na natin nandiyan si Marcoleta. Vice Chair ako dun Vice Chair kayo ng Justice Committee. Natatakot ba kayo na nandun ako? Hindi ko naman sinasabing yun ang dahilan din. Sinasabi ko na lang ngayon. Ano ang ginamit nila? Hindi Justice Committee. Gumamit sila ng ibang paraan. Gumamit sila ng Committee on Good Government. Yes, Yung ang committee good ni Chua. government din, yung sinasabi ko sa iyo, is in aid of legislation. Pero yung kanilang nakanap kuno na ebidensya, ginamit nila sa impeachment. Yes. Baliktad Yung impeachment,
Justice Committee, hindi good government. Tingnan mo, gumamit sila ng ibang kaparaanan para maiwasan ng... Nung napunta na sa good government, wala na ako tinanggal nga ako Opo, tinanggal din Napansin kayo. nyo ba? Kahit na nung nasa good government, vice chair din ako dun Oo nga Ngayon, pala. tanggalin mo si Marcoleta dyan para lang makasiguro sila. Ngayon, mapapansin na ninyo ang koneksyon. Kayong pala. Hindi nila ni-repair kagad, vice chair kasi ako ng justice. Oo. Nung gamitin nila yung isang committee, vice chair ako doon, tinanggal nila Tinanggal ako. na kayo. Ngayon, hindi ko sinasabing yun ang totoo. Pero, masyado namang kaduda-duda. Oo nga. Parang it's too good to be true. Kaya lang, ba't ganun ang nangyari? Hindi pa ba sapat, Sen,